ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-17 sa buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ating mga headlines, paano nung pamamaya ng mga nanalong senador all set na dyan sa lungsod ng Maynila? Komisyon on Elections, titignan pa kung sino mga party lists ang nakakakuha ng 63 seats. Bagong alituntunin sa pagpapangalan ng mga party list, isusulong ng komisyon. Panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao, pinaghahandaan ng kanyang pamilya. Ang Department of Justice binigyang linaw ang naging desisyon ng Court of Appeals sa naging hatol kay Leila de Lima ukol sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. At abangan mamaya mga update natin sa malaking sunog na naitala dyan sa Tuy, Batangas. Kontrolado na ho ito. Ngunit binabantayan pa dahil sa posibleng pagsulpot ng apoy sa ilang mga lugar. At sa ating international news naman, International Criminal Court Prosecutor Karim Khan pansamantalang nagbitiw habang iniimbestigahan sa aligasyong sexual na pag-aabuso. Ang Ukraine at Russia naman nagkaroon na ng pag-uusap. Sa balitang palakasan ng Celtics, target na maitabla sa 3-3 ang serye kontra sa Knicks. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Patuloy mga kabombo ang pagbabantay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa sumiklab na sunog pasado alas 10 ng umaga kahapon dyan sa Barangay Ginhawa, Tuy, Batangas. Sa kabila kasi ng kontrolado ng pagkalat ng apoy ay hindi pa rin ganap na maiwanan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng natural lugar dahil sa paminsan-minsan na pagsulpot ng apoy sa ilang mga lugar na naapektuhan. Ayon nga sa Tuy officials, idiniklara na ng Bureau of Fire Protection na fire under control ang sunog at hindi nakakalat pa ang apoy, ngunit posible pa rin naman na sumulpot ang apoy mula dun sa mga debris na una nang natupok at nakapitan ng apoy. Sa tala ng mga otoridad, 2 bahay na din ang nadamay sa pagkalat ng apoy mula sa compound na imbakan ng mga fiber optics at ganun din yung iba pang mga kagamitan, PVC at maraming iba pang maaaring kapitan ng apoy. At wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa pangyayari, gayunman inaalam pa rin ng mga otoridad at investigador kung gaano ang lawak ng pinsalang naitala, batay na rin sa kanilang assessment. Samantala, ibinunyag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hindi nagbitiw sa kanyang pwesto si dating Overseas Workers Welfare Administration o itong si OWA Administrator Arnel Ignacio at sa halip ay tinanggal ito sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Kakdak na pumasok si Ignacio sa maanumalyang transaksyon gaya yan ang pagbili ng lupain ng nagkakahalaga ng 14 billion pesos na hindi aprobado ng board ng OWA. Dagdag pa ni Kakdak na pinalitan na si Ignacio dahil sa kawalan ng pagtitiwala ng opisina dahil sa nasabing transaksyon. Pinasok ang kasunduan noong Setyembre taong 2024, subalit noong taong 2023 pa ay nabili na ang lupa at lumabas lamang ang deed of sale, absolute sale noong taong 2024. Ipinarating nito kay Pangulong Marcos Jr. kung saan inihahanda na nila ang nasabing kaso. Matatandaang pinalitan ni Attorney Patricia Cuanan si Ignacio bilang bagong OWA Administrator. At umani naman ang pagbati ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Ibon Caunan bilang bagong administrator nga ng Overseas Workers Welfare Administration. Ayon yan sa anunsyo ng Palasyo Malacanang nitong Biyernes. Pinalitan kasi ni Caunan si
Arnel Ignacio at nanumpa na rin agad sa harap ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Bilang Undersecretary simula 2022, nanguna itong sikaunan sa 15 bilateral labor agreements sa mga bansa tulad ng Canada, Australia at Saudi Arabia, pati na sa Singapore na nagpalakas naman lalo sa proteksyon ng mga overseas Filipino workers. Pinuri siya ni Kakdak bilang legal know-how at merong puso sa kanyang trabaho at may common touch na niya ay mahalaga sa pangangalaga sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa iba pang balita mga kabongot Star Nation, alamin din natin na maya-maya dahil itong Commission on Elections ay titignan pa kung sinong mga party lists ang makakuha ng 63 seats. Ang bagong alituntunin sa pagpapangalan ng mga party list, isusulong yan ng komisyon. Kunan natin mamaya ang ating kasamahan doon sa bahagi ng Commission on Elections. Karagdagan muna sa mga balita, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na papayagan sila ng International Criminal Court na makapagsagawa ng panunumpa. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos na magwagi ang nakabilanggong dating Pangulo at yan ay sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng lungsod ng Davao nitong katatapos lamang hunahalalan. Ayon sa Vice Presidente na inaayos na lamang ng kanyang mga abogado o kanilang mga abogado ang mga proseso sa International Criminal Court at maging dito sa Pilipinas ay gagawin ang ilang mga proseso. Binibigyan niya ng pagkakataon ng International Criminal Court ng hanggang tanghali ng Hunyo at 30 para naman isagawa ang panunumpa. Kapag nakuhaan niya nila ang proclamation papers ng dating Pangulo, ay maaari na nitong isagawa ang kanyang panunumpa. Hindi naman binanggit ng Vice Presidente kung paano ang gagawing proposal para naman doon sa panunumpa ng kanyang ama bilang bagong alkalde ng lungsod ng Davao. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. So, sabi ng lawyer doon sa IBC, once we get the proclamation paper, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulo Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, till noon of June 30 para sa maka-oath. Bagian ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Bombo International News. Samantalang bumitiw sa pwesto si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan habang papatapos na ang investigasyon ng United Nations sa mga aligasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Ayon yan sa pahayag ng kanyang opisina nitong Biyernes, walang malinaw na proseso para sa pagpapalit sa Chief Prosecutor ng International Criminal Court, kaya't lalong lumalala ang krisis ng korte sa gitna ng banta ng sanksyon mula sa Estados Unidos kaugnay ng pag-issue ng arrest warrant laban sa mga opisyal ng Israel. Ayon sa International Court, nag-leave si Khan habang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng United Nations Office of Internal Oversight Services at sa ngayon ang dalawang deputy prosecutor ng International Criminal Court ang pansamantalang gaganap sa kanyang mga tungkulin. Tumangging magbigay ng komento ang kampo ni Khan na itinanggi na noon pa ang mga paratang na isinumite sa governing body ng korte noong Oktubre taong 2023. Unang nanawagan ang ilang non-government organizations at empleyado ng International Criminal Court na bumaba muna si Khan habang iniimbestigahan, ngunit tumanggi itong gawin noon. Kamakailan huling nakapanayam si Khan ng mga investigador ng United Nations nitong nakaraang linggo, sinyales na patapos na ang ilang buwang investigasyon na nagsimula noong Disyembre. Hindi pa tiyak kung kailan ilalabas ang opisyal na resulta ng investigasyon. Kasalukuyang nangunguna si Khan sa mga high-profile na investigasyon ng International Court sa digmaan sa Gaza sa pagitan niya ng Israel at Hamas at sa agresyon ng Russia sa Ukraine. Sa kanyang kahilingan, naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrants laban kay Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil yan sa umano'y mga war crimes. Kapwa tumatanggi naman ang Russia at Israel sa jurisdiksyon ng International Criminal Court at initatanggi ang mga paratang dahil sa hakbang ng International Court laban sa Israel.
Israel. Nagbanta naman ang sanksyon itong administrasyon ni United States President Donald Trump, hakbang na ayon sa International Criminal Court ay naglalagay sa buong korte sa panganib. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, natapos na ang kauna-unahang pag-uusap ng Russia at Ukraine. Sa isinagawang pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang bansa na ginanap doon sa Turkey, ay natalakay ang tuluyan ng pagtatapos ng mahigit 3 taon na kaguluhan. Ilan sa mga napagkasunduan ay humirit ang Russia na matatapos lamang ang kaguluhan kapag ibigay ng Ukraine ang lupain na kanilang kinukontrol. Matapos naman ang nasabing pag-uusap ay tinawagan ng mga lider ng United Kingdom, France, Germany at Poland sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at United States President Donald Trump. Kinontra naman ng mga bansa ang hirit ng Russia at tinawag itong hindi katanggap-tanggap. Naniniwala naman ang mga opisyal ng Turkey kung saan ginanap ang pag-uusap na maaaring susunod na isasagawa ang personal na paghaharap ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Zelensky. Una nang sinabi ni Trump na hindi lubos na magkakaroon ng ceasefire hanggang tuluyan niyang makakausap si Putin. Muna tayo ng mga update mula dyan sa Commission on Elections, mga kabombo. Paano nga ba yung distribusyon doon sa 63 na mga bakanting upuan dyan sa Kamara de Representantes para sa mga party list organizations? At yung pagpapangalan daw sa party list groups ay hihigpitan na ng poll body. Yan at iba pang mga balita, alamin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, pinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kanilang pagdedesisyonan pa ang party list groups na makakakuha ng 63 seats sa 28 Congress base sa naging resulta ng 2025 midterm elections. Kaugnay nito, sinabi ni Garcia, iba-iba naging opinyon ng mga opisyal pagdating sa pag-compute ng ibibigay na seats. Sa halip na 63 seats kasi, ani nila dapat ito ay 64. Ayon sa Commission on Elections, ang mga parties na nakakuha ng 2% ng mga boto ay otomatikong makakakuha ng isang seat. Ito ang kanilang pinagdesisyon pa ako ngayon bago iproklama ang mga nanalong party list sa Lunes pagkatapos sa 2025 national, local elections. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa halip na 20.3 o kaya 24.6. So paano nyo, ang tanong sigurado nila, at yun ay na-anticipate na namin kahapon nung tumayo siya, paano gagawin ng COMELEC doon sa may point na yon? Yung ba ay consider sa ating yun sa fraction. Yung ba ay consider na one whole o consider just a mere fraction? Yung ba ay ira-round off mo o hindi mo ira-round off? May kalahating tao ba? Yung katawan lang o yung kalahati yung nasa baba. Yeah, totoo. More or less, yan yung pag-uusapan dyan. Alam namin, legal issue yon. And therefore, alam din namin, hindi lang issue yan ng mathematics. Legal issue yon na maaaring makarating sa Korte Suprema later, whatever is the decision of the COMELEC. Ayon kasi sa Republic Act 7941, ang isang party list na hindi nakakuha ng at least 2% sa dalawang magkasunod na eleksyon ay magre-resulta sa pagkansela ng kanilang accreditation. Sa magiging party list accreditation ng Commission on Elections sa mga susunod na halalan, binigyan din ni Garcia na hindi na sila papayag na gamitin bilang pangalan ng mga sikat na TV shows at pangalan ng ayuda na pinapamahagi ng gobyerno. Nilinaw niya na hindi nakasama rito yung mga party list na nakapag-accredit na may ganong klaseng pangalan. Ngunit ang mga bagong party list na magpapa-accredit ay kailangan ng kanilang mga pangalan ay base sa kanilang advokasya. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Public Act 7941, kapag hindi nakakuha ng 2% sa dalawang magkasunod na eleksyon, 2 elections, ay automatically ika-cancel ang mismong accreditation ng party list. So meaning to say, hindi po pahinga, cancel. And therefore, kung gusto nila mag-participate muli, they will have to apply for new accreditation. Inuulit ko po, nabanggit na natin sa inyo. Alam po ni Commissioner Maceda, hindi na po kami papayag sa susunod na accreditation process. Nagagamit sila ng mga sikat na telenovela na pangalan. Hindi po kami papayag na gagamit sila ng mga pangalan ng mga ayuda. Meron pa po kasi natitirang pangalan na ayuda na wala pang party list eh. Hindi po namin papayagan kung nag-iisip sila na gamitin yung pangalan ng ayuda na yan. Hindi na po tama yon. Yung mga nakaligtas, wala na po kami magagawa. Sapagkat bago pa naman dumating ang present leadership, may mga na-accredit na
na ganun. Pero kung sa mga susunod, we will no longer allow. Mula sa National Board of Canvassers, lungsod ng Maynila. Bombo Isa. Bombo Isa. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lang mabatid kung paano magiging proseso doon sa inaasahang panunumpa ng mga nanalong senador. Diyan din ba yan gaganapin sa venue kung saan ginaganap ang canvassing process, Bombo Isa? Oo, yes, no, Bombo Dennis. Actually, kahapon pa talaga, bago natin lisanin, no, yung National Board of Canvassers, at ngayon, nandito na tayo, nakikita na rin talaga na naghahanda na sila doon sa mangyayaring proclamation ngayon ng mga senators. Para lang din, no, sa kabatiran ng lahat, no, ngayong proclamation kasi, ang kakaiba dito, Bombo Dennis, talagang mas pinarami ng Commission on Elections yung maaaring maimbitahan ng nanalong senador na kanyang isasama dito, no, sa may The 10th City Manila Hotel. So kung dati, sabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, parang nasa 5 lang, no, ngayon nasa 10 to 15 ang pinayagan ng Commission on Elections, dahil nga ang sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, syempre araw nila ito ngayon, kaya kailangan talaga mabigyang highlight at magbigyang pagkakataon sila na masama nila yung mga gusto nilang masama dito sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa 2025 national and local election. So dito, no, sa The 10th City Manila Hotel, nakikita na rin talaga natin yung paghahanda ng ating Commission on Ayan mga kabombo, yung mga latest information natin mula dyan sa Manila, kung saan ho idaraos itong panunumpa ng mga kandidato sa pagkasenador na nakakuha ng malaking bilang ng boto. 12 senators ang inaasahan po natin na manunumpa ngayong araw na ito dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. At mamaya abangan din mga kabombo dahil yung isa sa mga manunumpa, makakausap po natin, aalamin ho natin kung ano kanyang mga plano after na makapanumpa mga kabombo. Papunta tayo ng mga karagdagan report. Itong Department of Justice ay binigyang linaw ang naging pasya ng Court of Appeals sa naging hatol kay former senator at ngayon ay nominee ng ML Party List dyan sa lower house. At ito ay ukol doon sa kaso nitong si Dilima na may kinalaman sa illegal na droga. At ano kayang hakbang dito ng Department of Justice? Alamin natin sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Binigyang linaw ng Department of Justice ang naging desisyon ng Court of Appeals sa naging hatol kay Laila De Lima ukol sa kasong kinarap nito na may kinalaman sa illegal na droga, kung saan pinabulaanan ng naturang kagawaran ang pagbaliktad umano sa naging hatol na acquittal o pag-absuelto kay dating senador at ngayon incoming Congresswoman Laila De Lima. Naniniwala kasi ang Department of Justice na walang magbabago rito at sinabi pang posibleng manatili ang acquittal decision ng hukuman pabor sa panig ni Congresswoman-elect De Lima. Ito mismo ang ibinahagi ni Justice Assistant Secretary at spokesperson Miko Clavano kaugnay sa ginawang bagong hakbang ng Court of Appeals kamakailan lamang. Mukhang mag-stay po yung acquittal niya, no? It is believed na status quo muna ang decision ng RTC habang linilitis pa po ito sa Court of Appeals dahil may remedy pa po si Congresswoman-elect, no, na motion for reconsideration din sa decision na yon. Samantala, binigyang din naman ng naturang tagapagsalita na hindi si former Senator Laila De Lima ang sentro sa inihaing petisyon ng Court of Appeals. Anyay, ang petition for certiorari ay para ipagpaliwanag ang Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa kung bakit inabsuelto ang dating senador sa kaso nitong may kinalaman sa illegal na droga. Nakasaad kasi sa kanilang dokumento o desisyon na nagkaroon raw ng grave abuse of discretion sa parte ng mababang hukuman kasunod ng pagkawak nito sa naturang kaso. Maganda rin pong i-point out na hindi po si Congresswoman-elect De Lima po ang party sa case na yon dahil certiorari po ang final. Kundi ang magiging party po dyan ay ang judge na sinasabing lumabag po sa kanyang jurisdiction. Kumbaga po, ang basis sa certiorari ay ang alleged grave abuse of discretion ng RTC Muntinlupa.
Kaya naman, may isa pang ulit na nilinaw ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na hindi damay ang mga merito sa kaso ni dating Senador Laila de Lima, kundi ito ay higit na patungkol sa nabanggit na grave abuse of discretion ng Regional Trial Court. Git kasi niya na ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang pinag-uusapan rito na ipinagpapaliwanag o nais tukuyin ng Court of Appeals kung siyang tunay na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa paghawak ng naturang kaso. So magandang ipaliwanag po yun dahil ang ibig po sabihin yan ay hindi po ang merits ng case ng RTC ang pinapag-usapan sa Court of Appeals. Kumbaga ang tanong lang po doon ay whether or not may grave abuse of discretion ang judge sa pag-issue. Mula dito sa Department of Justice, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itinalaga ni Pope Leo XIV ang kauna-unahang Pilipinong obispo sa ilalim ng kanyang panunungkulan ayon yan sa ulat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Si Father Dave Dean Capucao, 59 anyos, ang bagong obispo ng prelatura ng Infanta sa Quezon at Aurora Provinces. Papalitan niya si Bishop Bernardino Cortez na nagbitiw sa pwesto matapos maabot ang retirement age na 75 noong Hulyo taong 2024. Alinsunod diyan sa patakarang inilatag ng Ecclesiae Sanctae ni Pope Paul VI noong 1966. Si Capucao ay naordinahang pari para sa prelatura ng Infanta noong 1994 at naging kauna-unahang founding pastor ng isang mahirap na pamayanang parokya doon sa Aurora kung saan siya ay nanilbihan ng 6 na taon. Nagtapos siya ng master's degree sa Intercultural at Interreligious Theology sa Catholic University of Nijmegen, ngayon ay Radboud University doon sa the Netherlands kung saan siya rin ang naging junior researcher at nagtapos ng dissertation tungkol sa religion and ethnocentrism noong taong 2009. Noong taong 2006, nagsimula siyang magsagawa ng pastoral work sa Netherlands at naitalaga bilang bahagi ng pastoral team ng St. Ludger Parish ng Lichtenvoorde at Winterswijk noong 2007. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, hawak din ni Capucao ang doctorate at sacred theology mula sa Catholic University sa Louvain sa Belgium. Pagbabalik niya sa Pilipinas noong 2011, naging formator at kalaunan ay rector sa St. Joseph Formation House ng prelatura sa Quezon City. Sa kasalukuyan, si Capucao ang presidente ng Center for Empirical Studies on Spirituality, Theology and Religion Asia at aktibo rin ito sa Presbyteral Council ng prelatura at sa iba't ibang pandaigdigang samahan. Tuloy pa tayo sa mga karagdagang balita. Pinag-aaralan ngayon ng Philippine National Police ang posibilidad na humingi na ng tulong mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ay upang tuluyang matuntun ang kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos yan na ipag-utos nga ang pag-aresto sa kanya ng korte doon sa lalawigan ng Pampanga. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief at Police Colonel Randolph Tuanyo na natalakay ng hakbang para naman sa pagpupulong ng Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno ni Police Major General Nicolas Torre III at kanyang legal team. Tinitingnan naman ng pulisya ang posibilidad na makipag-ugnayan sa Interpol, kasama na rin ang impormasyon na ang political asylum ay maaaring ibigay ng hindi bababa sa 6 na buwan. Si Roque, mga kabombo, ay kabilang doon sa mga pinaghahanap matapos magpalabas ng arrest warrant ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118. Yan ay kaugnay ng kasong qualified human trafficking in persons na may kaugnayan sa operasyon ng umano'y scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Umalis si Roque sa bansa noong Setyembre ng nakarang taon at kasalukuyang humihingi ng political asylum sa the Netherlands. Naiulat na umalis siya matapos i-cite in contempt ng House of Representatives
dahil hindi dumadalo sa mga pagdinig na pinapatawag kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators na ngayon ay tinatawag ng Internet Gaming Licensees. Samantala, inatasan na ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group na magpakalat ng tracker teams para naman hanapin si Cassandra Leong, ang sinasabing incorporator ng Scam Hub at 49 pang iba. Isinama na rin sa arrest order ng korte ang mga ito. Ayon nga kay Tuanyo, nakikipag-ugnay na rin ang Criminal Investigation and Detection Group sa Bureau of Immigration kaugnay doon sa impormasyon na maaaring nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong. Samantala, nilinaw ng Malacanang nitong Huwebes na ang pahayag ukol sa mga obstructionist ay hindi patama sa sinumang mambabatas, kundi isang panawagan para sa kooperasyon sa mga programa ng administrasyon matapos itong batikusin ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Tugon ng palasyo kay Senator Bato, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit matapos sabihin ng senador na tila tinatakot ng administrasyon ang mga senador. Ayon sa palasyo, wala umanong tinukoy na individual sa naturang pahayag at layon lamang nito na hadlangan ang anumang balakid sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Nilinaw din ng palasyo na hindi laban sa oposisyon ang administrasyon kundi sa mga tinaguriang obstructionist na sadyang humahadlang sa kahit magagandang proyekto. Dagdag pa na palasyo sa pananaw ni Pangulong Marcos, dapat ng isang tabi ang kulay ng politika tulad ng PDP Laban o Alyansa at magkaisa ang mga halal na opisyal upang magtulungan para sa ikabubuti ng bayan. Iniulat naman ng Commission on Elections na tanging 18.12% lamang ang ng mahigit 1.2 milyong overseas Filipino workers ang nakaboto sa 2025 midterm elections gamit ang internet voting. Ayon nga sa data ng Commission on Elections nitong Biyernes ay nasa 221,284 ang nakaboto sa online voting and voting and counting systems o yung OVCS. Mula yan sa 1.2 million mahigit na rehistradong botante sa ibayong dagat. Samantala, mahigit 6,000 o 32.43% lamang ng 20,000 mahigit na overseas voters na nakarehistro para naman sa automated counting machines ang nakaboto doon sa ganong sistema na pinapayagan ng poll body. Kabuang 1.2 million mahigit ang registered overseas voters para sa halalan kung saan ay bumoto sila sa 12 senador at isang party list groups dahil ang absentee voting ay pwede lamang sa mga national positions at hindi pinapahintulutan para sa mga local positions. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating balitaan, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa ho doon sa mga pasok sa Magic 12 ng mga nakakuha ng malaking bilang ng boto nitong nakalipas lamang na halalan. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating Senate President, Senator Tito Soto III. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Congratulations ho ang aming munang pagbati para ho dito sa nakamit po ninyong malaking bilang ng boto. Nasa rank number 8 ho kayo nitong nakarang halalan. Congratulations muli, Mr. Senator. Salamat Bombo Dennis at salamat po sa Bombo Radio. Salamat na bumabati. Ako po yung nagpapasalamat na sa lahat na sumuporta sa atin. Mr. Senator, ano po ang initial reaction ninyo dun sa naging resulta ng halalan kung saan unang set pa lamang ho ng mga election returns, nakita na agad yung inyo pong pangalan, sabi ng mga analyst ay nandun sa safe rank ho kayo. Hindi kayo doon sa may bingit ng alanganin na medyo pwedeng malaglag or pwedeng umakyat. Kundi nandun ho kayo sa tinatawag nila na safe rank. Kayo ay nasa rank number 8. Ano ho ang inyong masasabi? I was glad, I was happy that more or less yung mga tinatansya namin na magiging resulta ay yun ang nakikita ko para sa akin concern. Masaya naman kami. Importante nga a win is a win. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Meron din hong ilang katanungan na nais pong ipukol para sa pagkakataong ito. Bombo Jaira, with your questions?
Okay, Senator, ano po yung nakikita ninyong rason kung bakit mas pinili ng mga tao ang mga dati nang nagsilbi kaya sumubok ng baguhan sa politika? Mahalaga kasi yung track record eh. Track record, experience, lalo na pagka yung ganitong ang sitwasyon ng bansa natin na maraming pangangailangan. Iba yung you can rely on the people who know what to do. So, mahalaga kasi na yung kung may mga bago man o may mga bata, matuto sila rito sa mga mga datihan na malinis naman ang record. Ang importante kasi malinis ang record, magandang record at may record. Na ibig sabihin, merong magandang experience na sa paggagawa ng mga batas. So siguro, more or less, ganun yung sa thinking ng karamihan sa ating mga kababayan. Siyempre, meron ding mga iba pa na ang thinking din, sige, samahan natin to ng mga bago, o samahan natin to ng ganito, ganyan. Okay lang yun, tama naman yun. That's why diverse eh. Diverse ang eleksyon, diverse din ang mga resulta. At eto rin, medyo mainit-init din na usapin sa social media. Saan po ba nanggaling yung isyong willing kayong maging Senate President uli? At ito ba yung sagot sa isang tanong sa inyo o po sa ninyong statement, Senator? Hindi po nagmula sa akin yun. Nagmula po yun doon sa mga kasamahan ko eh. Sa mga dati kong kasamahan sa Senado at sa mga nakasama ko, sila ang nagbabanggit eh. Hindi naman ako nagsisimula nun. Hindi ako nagsimula nun. Sa matter of fact, ang pinakakalat ng balita nung una nung iba, hindi raw ako interesado. Ang sinasabi ko, wala akong sinabing hindi ako interesado. Ang sinasabi ko, kung meron kayong 13 votes, susuportahan nyo ako, tatanggapin ko. Ganun yung aking mentality. Mentality ako nung old school eh. Ganun ang mentalidad namin. Nila Neftali Gonzales, nila JPE, nila Senator Maceda, Senator Opley, siyam na Senate President ang pinagsilbihan ko eh. Si Senator Pimentel, ganun din yun. Si Nene. He was not seeking the Senate presidency, pero siya yung inalok namin ng 13 votes eh. Ganun yun. Ako, ganun ang mentality ko. Hindi ako yung klaseng iikot at ng gagapang at papirma para suportahan ng sarili ko. Ito Mr. Senator, ito naman hindi ko na kayo tatanungin tungkol doon sa napipintong impeachment trial sapagkat obviously kayo'y magiging senator judge at baka ma-preempt yung inyong magiging hatol kung sakasakali. Ito na lamang, Mr. Senator, handa ba kayo doon sa hamon nitong 20th Congress? Kabilang syempre yung pag-handle ng mga masiselang usapin, pagresolba ng mga bagay-bagay dyan sa Senado ngayong kayo'y nagbabalik sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Mr. Senator? Uunahin ko siyempre mag-file doon sa mga unay na ipangako ko na gagawin ko. At pangalawa, mag-i-exercise ko yung oversight functions ko doon sa mga dati ng batas na ang tingin ko ay nagkakaroon ng kakulangan ang execution, lalo na sa paggamit ng budget. Katulad nung perfect example, yung Doktor para sa Bayan, yung medical scholarship, free medical scholarship for every Filipino, na ako ang principal author. Yun, nung una 2 taon noon, maayos. 4, 5 taon na ngayon noon eh. Abay, nung last year abay, tinanggalan ng budget yung education, tinanggalan ng budget ang health kung saan inilagay, lupalop na inilagay. Ewan ko kung DPWH yun o ano. Tapos, yung dapat na 40 per students every year ang makakapag-enroll ng doktor para sa bayan. Gusto nga natin kasi dumami ang doktor sa Pilipinas. Abay, naging 24 na lang per medical school. Hindi pwede yun. Paano nangyari? Ang ibig sabihin nun, may gumalaw nun sa budget. So, that is an important function of a senator. You exercise oversight over the laws that you have passed. Hindi ako papayag na babawasan nila ng budget yung para sa mga eskwelahan at para sa mga gusto natin maging doktor. Ay nangyari yung last year. So, hindi na exercise yung function na yun. So, yun ang isa sa mga uunahin ko. Babantayan natin kung paano ginagamit ang pera ng taong bayan.
Eto, pahabol ko lang Mr. Senator, may mga nagme-message po rito na ipaalala daw po namin yung pangako ninyo noong kampanya na hindi niyo kukunin ang sahod. Kayo na ho ang magbanggit uli kung saan nga ba ang proceeds ng inyong hindi tatanggaping sahod sa loob ng 6 na taon, Mr. Senator. Ang totoo niyan, matagal na namin ginagawa yan. Nagkakaroon kami ng taon-taon na 30 e-best scholars. No? So itong iniisip ko ito, idadagdag ko pa to. Magkakaroon pa to ng mas marami pa. Sapagkat yung sweldo ko, tinatayo ko na nga yung screening committee. Ngayon pa lang eh. Kasi may screening committee naman talaga kami sa TVJ Productions eh. So ang gagawin ko lang, magkakakombinasyon ko sa Senate team na gagawin kong screening committee para yung sweldo ko na buwan-buwan ng 6 na taon ay doon ko ilalagay. Imbis na ibubulsa ko, akin naman yun, sweldo ko yun, ilalagay ko sa pag-aaral ng mga mahihirap na estudyante at gustong makapag-aral ng mga bata na kabataan. Yun ang gagawin natin doon. Doon sa mga ewan ko, kung basher yun o naiinggit yun, at sinasabi, bakit daw? Bakit ko raw gagawin yun? Pera daw ng taong bayan yun. Kaya nga, pera ng taong bayan, pera ko rin yun dahil mas malaki pa nga ako magbayad ng tax kaysa sa kanila doon sa mga namimintas niyan So taxpayer din ako di ba? At yun papunta sa akin Sweldo ko yun as senator ayokong tanggapin. Ano gusto mong gawin ko nun? Gusto mo ibulsa ko? O ibigay ko sa'yo? Di ba? Bibigay ko na sa mahihirap na estudyante. Di ba? Mas marami kong matutulungan. Ika nga ilalaganap pa lalo. Matagal na namin ginagawa yun. Matagal nang ito lang ika nga sabi sa loob-loob ko. Basta importante makapagtrabaho ako, makatulong ako. So ibibigay ko sa mga mahihirap yung sweldo ko. Baka hindi lang ho sila sanay na gano'n yung isang mambabatas hindi tumatanggap ng sweldo. Okay, ito na lamang, panghuli na lamang Mr. Senator. Siguro mensahe po ninyo doon sa mga sumuporta sa inyo at siguro apilan na rin doon sa maagang bashers and siguro kailangan lang mag-move on ng natin lahat after dito sa eleksyon. Tapos na ang eleksyon, so move on. Manggaling na ho sa inyo, Mr. Senator. Salamat po. Yung pong proklamasyon namin, inaasahan ko po na mananatili tayo doon sa sinasabi nilang Magic 12. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilig, lahat ng bigay ng tiwala nila. Makakaasa po kayo na isa sa mga gusto nating gawin sa gobyerno, lalo na sa legislation, ay maging transparent, maging independent, transparent, and very effective. Yan po ang gusto nating gawin doon. Kaya salamat po sa suporta ninyo. At sa Bombo Radio, maraming salamat sa inyong tulong. Bombo Dennis, thank you. Ayan. Thank you so much din po sa pagsagot dito sa aming mga katanungan ngayong araw po na ito. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating Senate President. Ngayon nagbabalik po sa Senado, Senator Tito Soto III. Tuloy tayo sa iba pa nating balita. Itong mga grupo ng mga negosyante, tiwalang babalik na ang sigla ng ekonomiya dahil sa kakatapos lamang na halalan. Kaugnay niyan, may mga detalye dyan si Bombo Jovino Gala. Malaki ang tiwala ng grupo ng mga negosyante na makakaroon ng regular na pagdaloy ng negosyo, lalo na't ngayong tapos na ang halalan. Ayon kay George Barcelon, ang chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, nasa mga nahalal na senador ay may mga kakayahan ang mga ito na tutugunan ang problema ng bansa, lalo na sa usapin ng ekonomiya. The botante are also responsible. Na sa Senado, yung mga nasa top 12, it's a very balanced naman sinong maging senador natin dito sa itong election. And they have at least experience. So we have Senator Tito Soto, medyo experience na yan. Has been there, done that. It's a mixture. May bago, may luma. And I think that they know naman ng pressing issue ng bansa natin. Naniniwala din ito na mayroong pakinabang din ang bansa sa ginawang pag-uusap na ng US at China sa paghupa ng trade war ng dalawang bansa. I think our economic managers, Secretary Frederico, the DTI, they're all aware that we should pursue
na some trade incentives, no? Yung free trade agreement between US and the Philippines. Sana man kung meron tayo, malaking tulong sa mga export natin, tulad ng kung anong bagay ng putas. So I think that is where the government is looking into. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 22 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. At sa pagkakataong ito, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa Negros Island dahil yung permanent relocation site para ho ito doon sa mga apektado ng pag-alburuto ng bulkan, isa sa mga naging agenda ng ikalawang quarter meeting tungkol yan sa Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang mga update dyan ng Star FM Bacolod. Higit na 5,000 na katao ang nanatili sa evacuation centers simula nang pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Martes. Sa pahayag ni OCD-NIR Regional Director Donato Sermeo III na hindi na nadagdagan ang mga nag-evacuate dahil wala namang natira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Nilinaw naman ng Office of Civil Defense na wala nang sunod na pagsabog na nangyari pagkatapos noong Martes, ngunit posible pa rin ang pagsabog sa mga susunod na araw o linggo. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Mary Grace Magwad, residente ng Lagran, Hala Carlota City, ibinahagi nito na kung wala mga face mask ang mga residente ay pwede silang makahingi sa barangay. Mask po, halos naman po gumagamit. Then nag-supply po yung city last month ng maraming face mask sa barangay natin. Pwede rin silang makahingi. Nagkaroon naman ng second quarter meeting ang miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa HOD Hall, Provincial Capitol na pinangunahan ni Governor Bong Lacson. Ilan sa mga naging agenda ay ang mga update patungkol sa Bulkang Kanlaon at mga reports mula sa Regional Task Force Kanlaon tungkol sa permanent relocation sa mga apektadong residente. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Si outgoing Cebu Governor nagpakita na sa publiko matapos matalo sa halalan. Ang Court of Appeal ibinigay sa kanya ang temporary restraining order. May mga balita dyan ng Bombo Radio Cebu. Matapos ang ilang araw na hindi nagpakita sa publiko si outgoing Governor Gwendolyn Garcia, ilang araw matapos itong natalo sa 2025 midterm election sa kanyang kalaban na si Pamela Baricuatro, ay muli na itong nasilayan nang dumalo ito sa pagbubukas ng R Cebu Showcase sa isang mall sa Cebu kahapon Mayo 16. Sa kanyang unang pagpapakita sa publiko, nagbigay ito ng maikling talumpati kung saan nagpapahiwatig ng pagtanggap ng isang tila pagkatalo sa naganap na halalan. Bagamat hindi na masyadong nagbigay pa ng mas detalyadong pahayag ang gobernadora, nabanggit naman ito ang resulta ng halalan. Anya, nasaksihan ng lahat ang midterm elections nitong Mayo 12 kung saan ang nakatayong gobernadora sa harap ng mga taong dumalo sa aktibidad ay binigyang diin nito ang pagkilala sa mga ama at ina na tumangging umalis at sa mga hindi siya ginawang ulila. Sinubukang kumuha pa ng karagdagang komento, ngunit tumanggi si Garcia na sagutin ang mga tanong ng lumabas ito sa nasabing mall. It has been said that victory has many fathers or mothers, while defeat is an orphan. We had just witnessed the elections, midterm elections, last 12th of May 2025. And amidst this seeming defeat of your governor standing before you now, I would like to especially acknowledge those fathers and mothers that refused to leave and have not at least made me an orphan. Sa nasabing aktibidad ay ibinahagi at binasa rin ni Garcia ang kopya ng resolusyon ng Court of Appeals na nagbigay sa kanya ng petisyon para sa temporary restraining order laban sa preventive suspension na inisyo ng ombudsman.
Kung maalala rin ay nagsampa si Garcia ng reklamo laban kay Ombudsman Samuel Martires sa Commission on Elections na umano'y nakagawa ito ng election offense matapos siyang maglabas ng 6 na buwang preventive suspension order laban sa kanya noong nakaraang buwan. Ipinahayag ni Martires na ang suspension order laban sa gobernadora ay para bigyang daan ang investigasyon sa permit na inuulat na ibinigay ni Garcia sa isang construction firm na walang environmental clearance. Mula sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, ang Agustinian community doon sa Iloilo City ay nagsagawa ng misa bilang pasasalamat sa pagkakahalal sa kauna-unahang Agustinian Pope na si Pope Leo XIV. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nagdaos ang University of San Agustin sa Iloilo ng Thanksgiving Mass kasunod ng pagupo ng paring Agustinian na si Cardinal Robert Francis Prevost bilang bagong Santo Papa. Sa misa inalala ng Agustinian community ang mga pagbisita ni Pope Leo XIV sa Pilipinas at ang kanyang panunungkulan bilang Prior General mula 2001 hanggang 2013. Nabatid na bumisita si Noy Father Prevost sa Provincial Intermediate Chapter ng Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu, Philippines sa University of San Agustin itong lungsod noong 2006 at nakadalo rin sa isang pulong sa naturang eskwelahan noong Pebrero 2002. Sa San Jose Parish nitong lungsod, may souvenir program rin na naglalaman ng mga mensahe ni Pope Leo para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño noong 2002 at 2004. Sa panayam naman ng Bombo Radio, isinawalat ni Reverend Father Jonas M. Harris OSA, Vice President for Augustinian Formation and Mission, na huli silang nagkita ni Cardinal Prevost sa Roma nito lamang taon bago ito naging Santo Papa. Ibinahagi rin ni Mahares na simple lamang, masipag at mapagkumbaba ang ugali ni Pope Leo XIV. The last word that I heard from him was arrivederci. Arrivederci, it means till we meet again. I know him a lot. He's very good because what made him a pope for me, because he was able to bring to the table his pastoral exposure. Just imagine, missionary siya sa Peru for many years. And then in 2001 up to 2013, he became a prior general. It's coming from nowhere also. So 2 terms, 12 years. For 12 years, he was our prior general. So was able to travel from many to many countries. That includes Philippines. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections pinaalalahanan ng mga kandidato sa kanilang mga campaign materials na ngayon ang huling araw ng pamamaklas. Mga hindi susunod, kakasuhan. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Jensen. Hanggang ngayong araw na lang, May 17 na 2025, na kinakailangan na mabaklas ng mga tumakbo ng mga kandidato noong May 12 midterm election ang kanilang mga campaign posters. Ito ang sinabi ni Comelec 12 Assistant Regional Director Attorney Jose Villanueva. Aniya na walang exemption sa mga kandidato, matalo man o nanalo sa halalan na dapat sundin ng lahat na kinakailangan na baklasin na ito. Alinsunod sa Section 30 ng Comelec Guidelines, binibigyan ng poll body ang mga kandidato ng 5 araw para tanggalin ang mga posters, tarpaulin at iba pang campaign paraphernalia. Dagdag pa ni Atty. Villanueva na kinakailangan rin tanggalin ang mga posts online na may kaugnayan sa eleksyon o ang paggamit sa social media na ginamit ng mga kandidato. Samantala, ayon din dito na kung mabigo ang isang kandidato na baklasin ang kanyang campaign materials ay kakasuhan ito ng election offense. Sa mga posters, we have a rule within 5 days after elections. Responsibility na kandidato. So, sila na mga kandidato na magtanggal. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa the number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, hugot muna tayo ng inspirasyon mula ho sa dalawang Boholano na pasok doon sa top 10 ng 2025 Civil Engineering Licensure Examination at ibinahagi rin yung kanilang naging motibasyon. Alamin natin yan sa interview ng Star FM Cebu. Magkahalong emosyon at hindi pa rin makapaniwala ang dalawang 23 anyos na Boholano matapos mag-rank 8 at 9 sa kamakailang inilabas na resulta ng April 2025 Civil Engineering Licensure Examination. Nag-rank 8 si Ira Angeli Doroy matapos nakakuha ng 91.55% rating, habang si Kevin Gide Campiseño sa rank 9 na may 91.30% rating at parehong nagtapos ang mga ito sa Bohol Island State University Main Campus. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu sa dalawa, ibinahagi ng mga ito na magkaiba umano ang kanilang sitwasyon, maging sa kani-kanilang pinagdaanan na ginawang motibasyon para mapabilang sa top 10. Inihayag ni Doroy na maliban sa pagiging achiever student, ay hindi umano maitatanggi na mahirap tahakin ang kursong pinasukan, kung kaya't mas minabuti nitong aralin ng maigi ang bawat aralin. To remind yourself na okay lang yun kasi hindi naman kayo nag-isa, hindi lang kayo yung mag-take ng exam. You have to bring with you talagang palakas na yung mind and yung faith. Talagang pray kayo kay Lord na hindi kayo pababayaan. Kabaliktaran naman ang naging sagot ni Campiseño dahil anya hindi umano nito sineryoso ang kanyang pag-aaral hanggang sa ito ay nakakuha ng gradong 3.0 na naging hudyat sa binatilyo na bigyang halaga ang kanyang pag-aaral. You just enjoy your journey kasi although mahirap siya at very nakakakaba, enjoy your journey lang kasi it's a very unique journey. And also pray, don't forget to pray and ask God for help. See the bright things amidst the negativities. Ngunit aminado naman ang dalawa na kahit pa umano sa panahon ng nawawala na ng tiwala sa sarili, ay kailangan umano nilang ipagpatuloy ang nasimulang pangarap upang maging isang ganap na civil engineer. Dagdag pa ng mga ito na maliban sa taimtim na dasal at tiwala sa Puong May Kapal, ay ang pagbibigay angkop na oras na mag-review ng paulit-ulit sa bawat konsepto at formula na binibigay ng professor at ang tamang pahinga upang makapag-relax ang utak at ang katawan. Payo naman ito sa mga gustong pasukin ang civil engineering na kurso na huwag matakot na magtanong sa guro o profesor sa mga bagay na hindi maintindihan dahil anila hindi kailangang hangarin na maging perpekto, ang mahalaga ay may matutunan upang matupad ang pangarap na iyong minibithi. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, ang Department of Education dyan sa Western Visayas ay all set na para sa palarong pambansa 2025. Kaligtasan ng mga delegasyon ay kanilang tiniyak. May balita ang Star FM Iloilo. All set na ang Department of Education Region 6 para sa paparating na Palarong Pambansa 2025 kung saan mag-host ang Ilocos Norte na magsisimula sa May 24 hanggang June 2. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Mr. Hernani Esculiar Jr., spokesperson ng Department of Education Region 6, sinabi nito na sinisigurado nila na ligtas at nasa mabuting kondisyon ang bawat atleta. Aniya, upang matiyak na handa ang atleta ng Rion ay meron silang inihanda ng mga tune-up games upang patuloy ang pag-iinsayo ng mga ito. Napagalaman na mayroong 999 delegates ang nasabing Rion kung saan 608 dito ay ang mga atleta, 152 ang coach at 245 naman mula sa iba pang mga committee. We already have coordinated their needs, especially security, in ensuring their rights are being protected while they are here in Ilocos Norte. And also, once that they arrive, they will also be having a tune-up activities, trainings, practice. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, yung Filipino badminton athlete na si Clarence Villaflor nakatutok naman ngayon sa Yonex Bonds International 2025. Gaganapin ho ito sa Germany ngayong buwan. Alamin natin ang kanyang mga preparasyon sa pag-uulat ng Star FM Dagupan.
Nakatutok kayo ng Filipino badminton athlete na si Clarence Villaflor sa Yonex Bond International 2025 kung saan ito ang susunod niyang laban na gaganapin naman sa may bansang Germany sa May 28 hanggang 31 ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa Excellent Badminton Championship 2025 na ginanap sa bansang Malaysia nito lamang nakaraang buwan. Sa naging panayam ng Story FM dagupan kay Villaflor, ibinahagi nito na puspusan pa rin ang kanyang ginagawang paghahanda para sa susunod niyang mga laban. Bali, siyempre po, una po, siyempre, yung sa training po. Bali, dapat, grabe, bugbugan talaga yung training namin. Siyempre, hindi din po dapat mag-relax, 3 times a day training, 2 times a day training po. At saka, siyempre po, yun po, yung diet po. At saka, ayun, na bawas lang po sa mga pupuyat din po. Samantala, bukod sa Yonex Bond International 2025, ilan pa sa may naabangan niyang kompetisyon ay ang mga laban na gaganapin naman sa may bansang Slovenia at Austria. Iyan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM, dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Pinay Beauty Queen nagbigay ng back-to-back win para sa Pilipinas sa Miss Elite Global 2025. May chika dyan ang Star FM Manila. Lubos ang pasasalamat at tuwa ng newly crowned Miss Elite Global 2025 na si Francine Tahanlangit sa kanyang pagkapanalo sa international pageant na naganap sa Goa, India. Back-to-back win nga ito para sa Pilipinas dahil noong 2024 ay naiuwi rin ni Jean Tumang ang Miss Elite Global crown. Si Tahanlangit ay nagwagi rin ng Best in Ramp Walk at Best in National Costume. Samantala, sa una ng naging exclusive interview ng Star FM Manila kay Francine na isa ring 22-year-old graduating nursing student, ibinahagi nito ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya mula noon. First of all, I would want to extend my gratitude, of course, to my mom. She has been like my #1 fan ever since I started joining pageants. For my friends, because they were the ones who saw the potential in me when I was just starting. And of course, to the Filipinos, I get to represent our country, our vibrant culture in the Miss Elite Global 2025. Hello, Star Nation. This is Francine Tahanlangit, your Miss Elite Global 2025. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, dun ho sa mga nagtatanong ukol sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies. Narito mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, 55 pesos and 63 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 14 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay 42 pesos and 99 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay nasa 14 pesos and 87 centavos. Ang euro naman ay 62 pesos and 42 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaari hong tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kung nandito ho kayo sa Luzon, pwede niyong mapakinggan din naman yung mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Pero kung kayo nandun sa Mindanao pero gusto po ninyong masubaybayan ang mga programa dyan sa bahagi ng Hilagan Luzon, narito mga kabombo. Sa mga taga-subaybay natin sa lalawigan ng Isabela, maaari po itong mapakinggan at mapanood sa Facebook Live dyan sa Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, meron ho tayong Bombo Radio Dagupan, meron din tayong Star FM Dagupan. Habang dyan naman sa Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay at mga karatig na lugar, masusubaybayan ang Bombo Radio Legazpi.
Pero dito sa Metro Manila, narito ho ang 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers, sa bahagi ng Northern Luzon, nariyan ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo Liberata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!